Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabat na tongue with evidence. So ito na kabibig ha. Nako po. I don't know kung totoo man ito or hindi. Disclaimer lang ha. Kasi pinag-uusapan ito sa social media ngayon na di umano si President Donald Trump. I don't know kung good news ba ito. Si Donald Trump kabibig, sikretong nakipag-ugnayan sa ICC para makalaya si PRRD. Uy, totoo kaya to kabibig? Pinag-usapan ito sa Twitter ngayon, sa Facebook, may nag-screenshot ng isang tao na nagbulgar sa di umano'y sikretong pakipag-ugnayan ni President Trump na para daw makalaya si PRRD at dun daw ang kaniyang interim release sa Amerika. Hala ka mga kabibig. Interim release ba or I don't know kung ano ang i-share ko na lang para kayo na lang ang magbasa. Basahin natin. Sabi pa ng iba, hindi pa yan confirm pero malay natin kung totoo. Sabi ni Dare to Ask, still verifying this. Kumakalat kasi. This is not confirmed yet, but please be responsible and be guided accordingly in sharing this. The account seems legit though. What are your thoughts? So ano daw ang inyong reaction? Ano daw ang inyong opinion sa di umano'y post ni Joshua Hall? Pero meron naman siyang blue check dito sa Twitter to Sabi pa ni Dare to Ask, nako si PRRD pa, a man with dignity at ayaw ng utang na loob. Mukhang this is a no for him if ever totoo ang post na to. Basahin natin ang post From Joshua Hall. Sige, basahin natin lakihan natin. Breaking. The Trump administration is reportedly in talks with Brazil and the International Criminal Court for the asylum for former Brazilian President Jair Bolsonaro and former Filipino President Rodrigo Duterte, respectively, two fellow right-wing leaders and longtime political allies of President Trump who are currently imprisoned on charges that may consider to be unjust and politically motivated. Yun ang kabibig CIA Director John Ratcliffe is reportedly a major part of this effort behind the scenes to get Bolsonaro and Duterte out of prison and into the United States to be granted political asylum, and President Trump himself is said to be threatening severe unprecedented sanctions on Brazil and the ICC should they fail to turn the two consecutive leaders over. Naku po. Raise your hand if you want to see these two great men freed from the lawfare and leftist persecution that they are currently being subjected to and given a hero's welcome into the United States by our great President Trump. Naku po. Yan nga ang chika ngayon kabibig. Na di umano'y sikretong nakipag-ugnayan si Trump sa ICC at sa Brazil. Sa Brazil, para palayain sino ba yun? Si Bolsonaro. At sa ICC ay si Pangulong Duterte. Kasi kung hindi makipag-ugnayan ang Brazil at ang ICC, nako po, grabe ang gagawin ni Trump. The United States to be granted political asylum, and President Trump himself is said to be threatening severe, unprecedented sanctions sa Brazil o sa ICC. Yun daw ang gagawin ni Trump, i-sanction niya ang Brazil at ang ICC. So gagawin niya lahat, makalaya lang sa Brazil si Bolsonaro at si PRRD sa ICC. Ano ba ang komento ng ating mga netizen? Sabi na, good news yan, yes. Sabi nga ng mga hula, na meron talagang tutulong kay President Duterte at sikreto itong tutulong. Si Trump na ba? Kabibig? Ito kabibig hanapin natin. Ito yung kasi yung kabibig, grabe.
Parang nakakawindang ang mga istorya ngayon, 'di ba? Ako naman, I don't know kung maniniwala ba tayo or hindi, pero sabi ano ang komento ng ating mga netizen? We highly doubt kung pupunta ng US si PRRD if ever this is true. What are your thoughts? Ang sabi dito ng iba, basahin natin, Wai si tatay, 101%, di na siya gustong utang kamubuton. Advance magunahuna si tatay. Dali na kagets na di siya gusto na ay kapalit. Hindi yan kagati ni Dada Diggs, mas mautak pa yun kay Trump. God will make a way. Feeling ko in case totoo man ito, PRRD would choose to be brought home in Davao kesa sa US. Hoping na totoo pero I doubt na totoo yung post na yan. Feeling ko fake news. And if ever true, baka sabi ni PRRD na doon na lang siya sa ICC kesa mapunta na lang sa US. Past and unlikely and true daw. Baka nga CIA pa ang rason bakit nasa ICC si PRRD, sabi ni Aldo. Ito mga komento. And knowing Trump's remarks during BBM's working visit last year, and of course, America's first sila as always, not for our interest. Knowing PRRD is in good terms with lefties in China, pero hoping this is true and happen as soon as possible for the political reasons, but for his age and well-being. Yun kabibig ha. Yun ang mga iilang mga komento ng ating mga netizen. Yung iba happy, yung iba nadududa din kung tatanggapin ba ito ni PRRD, knowing PRRD ayaw niya magkaroon ng utang na loob sa mga tao. Yung iba para gagamitin si PRRD laban sa China, yung iba takot sila na baka kung ano ang hihingi ni Trump na kapalit na for the political asylum kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Nako po mga kapipi. Nagbigay ulit ng ingay itong ICC dahil sa isang Japanese researcher na kung saan talagang isinigaw niya sa United Nations kung gaano ka-unfair, ka-unjust at walang due process ang nangyari kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At dahil dyan, at dahil sa kanyang boses na matapang na boses doon sa United Nations at maraming Pinoy ang happy sa kanyang ginawa, maraming nag-share sa kanyang video, sa kanyang talumpati, ay nagpasalamat siya kabibig sa mga Pinoy na talagang sinuportahan siya sa kanyang panawagan na makauwi si Pangulong Duterte sa Pilipinas. Sabi dito, Japanese nagpasalamat sa mga Pilipino na nagbahagi sa kanyang panawagan palayain si PRRD. Sabi ng Japanese, si Pangulong Duterte ay tunay na magiting na naglingkod para sa bayan ng Pilipino, sa mga Pilipino, manatili kayong matatag at magkaisa upang maibalik sa kanya tahanan ang magiting na leader. Yun ha? Nagbigay ng mensahe si Shonichi Fujiki, isang Japanese senior researcher sa International Research Institution of Controversial Histories, matapos ikalat ng mga Pilipino social media ang video na kayang talumpati sa UN or United Nations Human Rights Council kung saan tinalakay niya ang sitwasyon ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Nagpasalamat si Fushiki kasi maraming Pilipino ang nag-share, maraming Pilipino ang nagpasalamat sa kanyang ginawa. In fairness kahit meron tayong representative na Filipino doon sa United Nations, they never talk about PRRD. They never have the courage to speak about PRRD. Pero itong si Fushiki, talagang matapang. Oo. Sabi ni Fushiki, "Thank you for sharing my United Nations speech. President Duterte is truly brave man who has served for all the Filipino people. Further news has exposed the dirty schemes carried out by certain groups using money. The people of the Philippines, please stay strong and unite to get the brave man back to home." Nakabibig. So trending si Fushiki sa kanyang ginawa sa ICC. Ito ang kanyang post, "Thank you for sharing my UN United Nations speech." Kita niyo naman, di ba? Yan, nagpasalamat siya. President Duterte is truly brave man who have served for all the Filipino people. Further news has exposed the dirty schemes carried out by certain groups using money. To the people of the Philippines, please stay strong and unite to get the brave man back to home. So ito yung kanyang post, mga kapibig,
na kung saan maraming Pilipino ang nagpasalamat sa kanyang matapang na pagbibigay boses para kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. We Filipino people salute you, Sir Shunichi Fushiki, and very much appreciated your kindness and speech to United Nations to bring back home our loving former president. So kabibig, ano ang iyong reaction hinggil dito? Lalo na itong istorya na si Trump ay is reportedly in talks with Brazil and the ICC para sa political asylum para kay President Jair Bolsonaro at ni PRRD, na kung saan ito ay mga tinatawag na two fellow right-wing leaders, ang long-time political allies ni Trump. Ang dami na nangyari. Ang dami ng istorya, di mga kabibig nyo, na ganito, na si Trump tutulungan, si Trump walang pakialam kay PRRD, si Trump ay niloloko lang ng mga Pilipino. Well, ngayon, itong balita na ito tungkol sa gagawin ni Trump sa Brazil at saka sa ICC, kasi kung hindi daw susunod ang ICC at ang Brazil, nako, iti-threat kayo ni Trump. Every now and then, baka may mga mangyayari sa mga bansa niyo. Naku po, yun nakabibig ang kinataktutan. Talagang, kung totoo man itong pasalamat tayo kay President Trump, pero kung pwede man sana, iuwi mo na lang si Pang Duterte sa Davao kasi yun ang kanyang gusto eh. And I think, baka i-grab ito ng Pang Duterte kasi 80 years old na siya, mag-81 years old na siya. So, ano pa bang mag-inarte siya, kailangan niya makasama ang kanyang pamilya sa mga few years niya to stay in sa buhay niya. So kung ako sa Pang Duterte, i-grab ko na lang para wala nang hadlang-hadlang na makausap, makasama niya ang kanyang pamilya. And I'm sure VP Sara, ano kaya ang maging reaction ng VP Sara hinggil dito, mga kabibig? Naku po, maghintay tayo mga kabibig ha, kung ano man ang posibleng mangyari. And yun lang mga kabibig, ang ating libak-libak for today. Ikaw, ano ang iyong opinion dito? Naniniwala ba kayo sa report na ito na kung saan si President Trump ay nakipag-ugnayan sa ICC para makalaya si PRRD, at kung hindi ibibigay ng taga-ICC ang hiling ni Trump, anak ko, maraming sanctions na naman ang mangyayari sa mga ICC judges and prosecutors. Comment down below and don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news. Grabe nating pag-usap-usapan, and we keep on praying pa rin para kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte na sana mabuti ang kanyang kalagayan, ang kanyang health, and soon makauwi na, makalipad na from ICC to Pinas at makauwi na siya sa kanyang munting bahay sa Davao. Take note ha, walang magkarabong bahay si Pangulong Duterte sa Forbes Park. Nandun na siya sa Davao. Kasama ang kanyang mga kapitbahay. Diba? Lang, baby, don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.